If you're a Christian, nakita mo, meron talagang pangako, meron talagang binibigay na pangako ang Panginoon promise, then, you can have it, you can obtain it. Pwede mong panghawakan. Okay? Maski tumagal, okay lang yan. Remember, ang promise of God, ipinangako niya lang, pero hindi niya naman sinabi kung kailan darating sa atin. Okay? Kaya mangyayari yun. Oh yeah, of course. Siguro ang inaano sa atin dito, It is time. for all of these promises, andun yung self-control, andun yung Patience. andun yung patience, andun yung faith, andun yung total dependence. Reliance. Okay, reliance on God alone. Okay? Now, promises of God. Promises, ha? Hindi yung gusto mo. Okay? Si God ang magbibitaw ng promise. Si God ang nandiyan sa libro, nasa Bible, ang magsasabi kung ano yung pwede niya at handa niyang ibigay sa atin. Hindi yung tayo ang magdi-demand. We cannot demand from God. No way. Okay? Mas yung pera mo pa ng napakaraming pera. Naalala ko yung peraan sa sa mundi. Maski may parami ka pang pera, okay, ay hindi mo makukuha ang promise of God na gano'n. Siya, kung kailan niya gusto, kung ano mismo yung gusto niya, kaparaanan niya rin. His way, not our way. Okay? Which brings me to this fact. Sino rito na nanalangin? Lord? Hawakan mo nga po yung Bombay na yun para pautangin niya ako ng ganito. Bombay. Okay? O kaya, yun, kung may pera, galing sa loob. Okay? Hawakan mo nga po yung taong yan, Lord. Para bigyan, no? Okay? Sana bigyan mo siya ng awa para sa akin. Okay? Dahil alam mo naman ang pangangailangan ko. Magpapatayo ka ng church. Okay? Sa'yo naman itong church na to eh. So, pengin pera. Kung baga sinasuggest natin kay God, kung paano siyang kikilos, no way. Okay? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Ano yung ask and you will give it, you will be given. Ask and, okay. Papasok tayo sa mas mataas. Ask, di ba? And it should be given unto you. Ano, good measure, press down, take dependent running over. O yun lang muna, doon natin puputulin. Ask, and it shall be given unto you, right? But what will you ask? Kung kalooban ng Diyos. Kalooban din, will of God din. Hindi yung will natin. Hindi yung will mo, hindi yung will natin. Okay? Mas madalas sa ating mga prayers, will natin eh. Di ba? Kaya minsan, ang problema is, hindi natin natatanggap, wala tayong natatanggap. Hindi naman kasi promise of God, yung ganon. Ang promise niya is, kung ano yung will niya, yun ang panalangin natin. As it is in heaven. Okay, so yun po ang ating dapat na doon natin ipapaloob yung ating mga desires, yung ating mga wishes. Okay? Saan natin makikita yung will na yan? May panalangin. Ayan, sa cellphone. Okay? Pagbuksan mo, pag-aralan natin, kaya nga tayo nagano ng interpretation, is para makita mo kung ano ang mga kalooban ng Panginoon, ano ang gusto ng Panginoon, ano ang pwede nating hingin sa Panginoon. Okay? Andiyan naman. There are general promises. Of course, mayroon mga special na mga promises. Okay? So, yun ang ating hihingin, yung kalooban niya. Meron bang tanong? Ako magtatanong. How about salvation ng iba? How about salvation? Okay? Ng ating mga anak, ng ating magulang, ng ating mga tita, ng ating, ayun, katulad niya. Ang lola niya ay... Ha? Auntie. Alam ko, auntie. Ilang taon na kasi, no? 80? 84. So ano ang will of God para doon? Christian ba? Oh? Baka pinatanggap yung sila. Pinatanggap na niya. Kita mo, auntie, nandito ka. Pwede ka lumabas dito ng kabaong or no. Pero ikaw, piliin mo ang Panginoon para mapunta ng langit. Ganun ba? So ano ang talagang kalooban ng Panginoon sa mga ganon? Okay? Pwede siguro, I have given you life and life in its fullness.
na maski ganun ang edad niya, kung talagang gusto ng Panginoon at tumaas pa ang kanyang edad, ma-enjoy naman niya ang lahat ng nasa paligid niya. So it's one win. Okay? Palakasin ng Panginoon. Para paano yun ang mahabang buhay kung walang kalakasan? O yun nga eh. Parang si Joseph Estrada, nanay niya, bedridden na, hindi na makakilos at tanda-tanda, mahigit 90. Mr. President, ano po ang wish ninyo para sa inyong nanay? Ay gusto ko po talagang humingi pa ng mahabang buhay. Para mapahirapan. Ang tanda-tanda na, nandun na nga, hindi na nga makakilos. Tapos sasabihin ni Joseph kaya nga magandang mahabang buhay pa. Okay? Hindi naman sa inaano natin. Okay? Ano yun ang mahabang buhay kung walang kalakasan? Paano na ma-enjoy ang buhay? Kanina na, a while ago, nag-ano kami dito. Yung may sakit, mahirap yung may sakit. Pero mahirap din yung katulad mo nag-aalaga. Parehong nahihirapan Oo. Diba? Kaya sabi ko, sa iyo ko niya, nasabi kanina, pinaalis ko yung aking mga anak, pati asawa ko. Nung nasa ospital ako, hindi pa naman ako na-opera. Pinaalis ko. Kasi habang nandun sila sa hospital, iniisip ko pa rin, okay, baka kung ano na yung hindi nila nagagawa na dapat nilang gawin. Halimbawa sa office, sa bahay, yung mga ganon. Okay? Baka meron silang work na dahil sa akin ay hindi nila nagagawa. So sabi ko, umalis na lang kayo. Okay? Gumawa kayo as if normal ang lahat. Huwag niyo akong intindihin dito. Dahil alam ko mahirap yung mga ganon. Okay? Pati dun sa mga nagbabantay, mahirap din. Nag-iisip sila kung paano natin mababayaran. Ganon. Anong gagawin natin pagka umihi si nanay, pagka yung mga ganon. Paano ba yung care ng isang patient na matanda, yung ganyan. Okay? So, ano ba ang will of God para doon? If there is a promise, if there is a corresponding promise, galing kay God, kaya nga claim. But let God be God. Ang ibig sabihin, hayaan pa rin natin na yung kanyang way ang maganap. Okay? Kung gusto niya talaga palakasin, kung gusto niya talaga na yan ay i-heal, nangyayari yun, ano problema? Okay? So, they're all available. 1. 2. Maraming promises of God. Ang palagay ko natatanggap ng bawat sa atin. Okay? Alam niyo ba yun? Na maraming mga promises na pwedeng ibigay ang Panginoon sa bawat sa atin. Material or temporal, financial, marami, okay? Now, if for example, you have 10 promises of God na natanggap sa Kanya, talagang malinaw na talagang ang dating sa iyo ay pinapangako ng Panginoon. 10. Okay? It so happened, yung dalawa ay naganap na. Okay? Naganap yung dalawa. Ilan pa? 8? Kasi naganap na yung dalawa So, 8 na lang. Dahil sa nangyari na yung dalawa, rest assured na yung 8 darating pa. Rest assured, ganun ang way ng Panginoon. Okay? Huwag tayong mabahala, huwag tayong ay magtatampo, huwag tayong maiinip. Okay? Let's have a thankful attitude kay God. Na kahit pa paano ay pinangakuan tayo ng kung ano yung gusto niya. Okay? Then makita mo, Kung ano ba siya po pangako ng Diyos? hindi kunyari may 10. Diba? Katulad ni Pastor William, bigyan siya ng mabuting asawa, mabait, tangkanai, para hindi matapang. Okay? Tapos may pera, dadalhin siya sa Japan, Amen. bibigyan ng sariling bahay, gano'n. Kung yung mga tao nandito, kayo magpapagod, magsisermon, siya nasa Japan. Okay? So yung mga gano'n, it could be a promise. Pwede nating tanggapin. Okay? Kung dalawa ron ay naganap na, for sure yung 3 magaganap.
Halimbawa pag ganun. O halimbawa lang na, yun eh. Okay? O halimbawa, sa'yo, ganun din. Ano gusto mo? Ang asawa niya ay makapag-abroad. Makapagdala dito ng... Magkano sabi mo kanina, 40,000 per month. Ano maliit? Okay? Nevertheless, so, sige, ganon. Tapos nakapag-ano na bahay, sarili. Tapos yung paa niya, diretso na siya kung maglakad. Ayos na. Okay? Magkaanak ng babae o lalaki. Babae lalaki yan. Ha? Ang anak niya, babae lalaki. Lalaki sa ibang Babae, lalaki. Sa ibang babae. Diyos ko. Bibigyan ng Diyos yung kanya. Yun ang hindi. Halimbawa pag nangyari, posibleng mangyari yun eh. Halimbawa, yanaw ng Panginoon. Posibleng mangyari, ibig sabihin you are lost. Hindi mo babae, magkakaroon ka. Ano pa si ano? Sino yan doon? Okay? So, pag nangyari yung isa, mas isa pa lang. Kaya Okay? siya mangyayari. Mangyayari ang apat. Oh. So, ganun si Lord. Pati yung inaalaw niya, pati yung inaalaw, Sometimes, pinirbit lang. lalagyan Pati pa yung na- pinirbit lang. Teka Ano? lang. Lalagyan pa natin ng adendo, it could be na baka hindi mangyari sa'yo. Pero sa anak mo, pwede maganap. Oh. Sa mga mahal mo, pwede maganap yung ganon. Okay? Basta ang pangako ng Panginoon, hindi pwedeng hindi pwedeng mapako. Pero Okay? yung pangako ng Diyos kay David, yung mga ang lahi mo magiging hari ni Israel. Huwag naman yun, di ba? Eh, naganap talaga. Hindi maaalis ang throne, ang scepter, ang authority. O hindi nawala. At doon pa rin. Kasi ganoon ka-faithful ang Panginoon. Yun ang titingnan natin. Hindi basis yung faithfulness mo. Kasi wala tayo nun. Ang faithfulness na kay God lang. Okay? So yun ang panghahawakan natin. Kaya nga, the promises of God throughout the Bible Yes, are available to believers of So- every generation. Ano ba? Saan O, siya maging, talagang- saan siya maging faithful? Sa tao yung kanya, yung... Diyos. Saan siya maging faithful? Sa kanyang sa tao o sa Saan siya magiging faithful? sa kanyang salita? Sa kanyang sarili. Ah. Sa kanyang sarili. Akala ko Sino ka? Oh. Di ba? Ano sa tao eh? Matatanong natin sa sarili natin eh. Sino ba ako para ako ay maging faithful ang Diyos sa akin? Oh. Hindi nga makita yung faithfulness ko sa Kaya kanya. siya sa salita niya at pangako. So sa kanya, yung pangako niya. Okay? Yung kanyang mga sinabi, ayun. Okay? Kita mo si Abraham, kaninong ipinangako? Covenant of Redemption. Kailan nakuha? After the resurrection. Ganon. Pero meron pa rin pangako. Di ba? Na yung pagiging judge, gagawin pa rin ng Panginoon. Magaganap yun. Okay? It could not be in our lifetime, pero for sure, darating din ang ganon. Okay? Meron po ba tayong tanong dito sa grammatical? Uy! Grammatical. Napakatahimik. O, grammatical. So, grammatical, kailangan din talaga na ito ay mailagay natin sa ating pupose. Hindi English ang Bible. Okay? In the original, it was Hebrew. Una, Hebrew, then Aramaic, then Greek. Okay? Aramaic, yun yung ordinaryong salita. Okay? Yun ang ginagamit ni Jesus Christ. Salitang payak, salitang kali, kumbaga. Noong panahon nila. Pero may sinulat yung sandari na interpret niya sa Hebrew. Alin. Yung puro ni Christ, Aramaic yung ginamit na salita. Pero nung isinulat sa Hebrew, hindi sa Aramaic. Hebrew, una. Kaya lang, yung unang-una ay oral tradition. Okay? So, kung sinabi mong oral tradition, kaya nga nakabisado ng mga tao na binigyan ng Panginoon ng kanyang salita, yung salita niya. Wala pang wala pang chapter, wala pang verse, wala pa yun. Buo lahat. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Okay? Pero nakabisado ng mga tao na pinagkalooban ng Panginoon. Halimbawa, si Moses, kunyari, saka si Joshua. Nakabisado nila yun. Okay? Hindi natin, itatanong natin kung paano nakabisado? Kasi bata pa sila, inaaralan nila yun.
if it is God's word, God's the sole authority and even yung kanyang sinasabi na responsibility to preserve those words. Ang Diyos ang magpipreserve. So kung gagawin niya sharp ang mind ng isang tao na binigyan niya ng kanyang salita, mapipreserve yung mga salitang yon. At pag sinabi mong mapipreserve, ultimo kung halimbawa mayroong comma, kung may colon, kung mayroong paragraphing, or kung ano, andun lahat yun. Alam ng mga tao na binigyan niya ng kanyang salita. So that in effect, lahat ng naisulat sa o kaya lahat ng naibigay ni God habang kanyang minumove yung mga tao or habang ka ngayon na isusulat, lahat ay galing sa Diyos. Kaya masasabi natin ang kabuuan ng Bible, Genesis hanggang Revelation, is God's Word. God's Word. Okay? Yung iba kasi, sinabi ni Paul yan, para bagang may diferensya, mas mataas yung sinabi ni Jesus Christ kaysa kay Paul. Mas dapat sundin yung sa Panginoong Kristo Jesus kaysa kay, halimbawa, kay Jude, o kaya kay Peter, o kaya kung kanino kay John. Pare-pareho lang yun. Because all of them are from God Himself. Okay? Pare-pareho ang weight, pare-pareho ang power ng words na yun. Okay? Yun lang, sinabi natin dito na ang author na mga bawat books na gano'n, ay si ganito. Okay? Ano ang nakita nating verse last time pertaining to the Old Testament? All scripture is Dionysos, God's breath. Okay? God's, lahat. Okay? Lahat. Ultimo yung title. Hindi, wala si ano. Title. Yung title, halimbawa, letter T, sa small letter T, di ba? May paganon tapos paganon. Yung dito, tsaka yung dito, bababa, yun ang title. Okay? Kung yun naman ay minuscule, yung small letters, di ba ang I merong paganon tapos tuldo? Yung dito, yun yung title. Nakuha natin. Yung, how do you write your name? Teresa. Capital T. Capital T, tapos merong ganon, E, tapos R, tapos meron na naman ganon sa ilalim, E, okay? Yung mga ganon-ganon sa ilalim, yun ang title, biruin mo. Okay? Pati yung tuldok na yun. Ha? Arte. Bigyan natin arte. Okay? Yung arte. Ewan ko kung makikita nyo. Yun ang total. Okay? Yung S, halimbawa, ay yung letter C, halimbawa. Ayan. Yun yung R, meron ganun sa ilalim. Okay? Nakita niyo ba? Yun yung title. Okay? Mga paa, gano'n. Okay, kung small letters, minuscule na. Yung gumagano'n pa muna yung letter E, tapos meron ganun. Okay? Arte-arte lang. Excess. Even that is from God. Okay? Dictated upon human writers. Okay? Ginamit ng Panginoon ang language ng mga tao at their particular time, at their particular context. Okay? Pero ang lahat ng naisulat, ang lahat ng laman ng naisulat, pati yung mga ikangat titles na yun, it is from God. Pati yung comma, yung point, yung mga period, yung mga exclamation points, kung meron, pati yun, galing kay God. That's why talagang tayo, ang sabi natin is, the Word is of God. Hindi the Bible contains, no, hindi. The Bible is the Word of God. Okay? May tanong? So yun po. So walang makakalusot maski sino
nasasabihin niya rin tao lang. Doon sa original na manuscript yung Oo, yes, of course. Pero yung version, Ay, version, kaya nga sinabing version, tao na ang gumalaw. Okay? Nevertheless, nung ginawa ng tao yung iba't ibang manuscripts, autographs, okay, it came from the original. Copy Okay. from. The autograph ang Copy original. from, hindi copy. Okay? Dumating sa point, di ba, na oral traditions? Yun yung oral na tradition. Paano ito mailalagay sa writing? Paano ito malalagay sa written form? Wala namang typewriter, wala namang ballpen, wala namang Oslo paper or kung anong paper man yan, wala. Okay? So, ang ginagawa, noong mga panahon na yon, kaya nauso yung scribes. Dictation balik. Dinidictate. Yung pinaka nagdidictate, okay, ay alam na alam niya kung ano yung sinulat ng Pinoon o pinasulat ng Pinoon. And then, meron yan. Kayo lang ang marunong magsulat doon sa panahon na yon. Okay? Meron kayong material. Then, magdidikta yung nasa harapan. So, ididikta yun. Okay. Sinusulat naman. Isinusulat habang dinidikta. Okay? And through that, napakaraming manuscript, okay, na na-produce. Napakarami. Ngayon, kailangan sa dami-dami ninyo na sumulat, hindi mo mawala yung mga personal na meron kang alam, meron kang naalala, ilalagay mo, ipisingit mo. Singit. Insertion. Ha? Magkakaroon ng Insertion. 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 Pero hindi ito para nakawin, ha? Hindi ito Congress. Pero may insertion para i-corrupt. Di ba, may insertion ka in this particular point. Tapos ito rin, meron din siya na Namigit pang kurambyo. insertion or what. Okay? Insertion na yan. Sila pastor, meron din insertions. Ang ginagawa ng mga modern, mga translators ngayon, yung gumagawa ng mga modern na versions, ikinukumpara lahat ang mga na-inform o kaya na-isulat na mga manuscripts. Okay? Kung halimbawa, 10 yun, dun sa siyam, ay ito lang ang lumabas. Yung pang-10, parang may insertion niya. Okay? Hindi na nila isasama yung gano'n. Kung may 2 o 3 na insertions, hindi na nila isasama yaon. Yung ba yung tawag na canonize? Kinakanonize? Hindi, iba pa yung canonize. Okay? Ito ay diniditira. Pastor, sana maayos ka. Pray natin. Okay, kasi public. So, titignan kung ano yung majority and then isasama na nila yung may insertion. Tatanggalin yung insertion dito, hindi approve. Buti nga. Okay, hindi approve. So, ang lalabas lang na mapoproduce nila ay yung more or less talagang galing sa Panginoon. So, yun lang po ang magiging problem sa mga gumagawa ng panibagong mga versions. Okay? So, yan po ang sa ang tawag natin diyan sa pagsusulat. Okay? Okay. So, yun lang po. May problem po ba tayo? Ito ang tanong. Halimbawa sa NIV, okay, mayroong portions sa NIV na wala sa ibang portion o sa ibang Bible na nagsasabi, the original manuscript o kaya the more authoritative, the eldest manuscripts do not contain the following verses. So sa NIV, meron ganon. Okay? So what does that mean? Bakit nila nasabi yun? Kasi sa King James Version, okay, sa King James Version, naisulat yung wala sa more, yung earliest manuscripts, yung earliest version, wala at hindi uma-appear yung umappear sa King James Version. Okay? So, mayroong footnote ang NIV. Okay? Pero nevertheless, isinulat pa rin. Pero ayun ang footnote. Yung iba walang ganon. King James walang ganon footnote. Okay?
So, ang ibig sabihin lamang is that naisulat, na ilagay, na isama dun sa translation na ito yung ayon sa kanilang manuscript na nakabukas. Manuscript na pinagbabasihan. Yes? Kaya, ayun, nung nakita ito nung later na nagtatranscribe, ayun, nilagay na lang nila as footnote. Now, from that point, okay, di ba, Mark 16, mahaba yung sa Mark 16. Meron na nakalagay. Yung earliest versions, walang ganon. Yung authorized, wala yung ganon. Okay. So, wag na wag tayong gagawa ng any doctrinal speculation. Doon, wala. Hindi pwede. Okay? Wag tayong gagawa ng anuman na theology. Remember, ano ang theology? It is God's Word. So, ang tinitingnan lang at ang hinahanap, yung God's Word lang, hindi yung insertion. Kasi yung insertion, man's work yun. Okay? Kaya, patay dito ang mga peste. Okay? Kasi Mark 16, these are the marks of a believer. Okay? Eh pagka wala kang mark, patay ka. Believer eh. Gusto niyo ba maging believer kayo? Siyempre, gusto natin lahat, matawag tayo na believer. Oh. Di ba? Eh kung gagamit ka halimbawa ng Mark 16, gagamit ka ng King James Version, ang Mark 16, these are the marks. O binukin mo? And these signs shall follow them that believe. Eh gusto ko maging matawag na believer. Gusto ko matawag na elect. Gusto ko matawag na hinirang. So meron palang sign according to King James. Ano? They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands on the sick, and they shall recover. Eh kung wala ka nito, hindi ka believer. For what? Kasi sabi, these signs shall follow those who believe. Eh kung ito ang pinagbabasihan mo, tapos wala ka naman. Ibig sabihin, hindi ka believer. Ibig sabihin yun, hindi ka talaga believer. Pero kung meron kang fruit of the Spirit, Mark of true believer yan eh. Mark. Ito science eh. nga, Wala namang fruit of the Spirit. Wala namang fruit lang yun, Ito sign. Mas mali na mag-sign. Di ba? Hahanapin mo ngayon ito. Di ba? Ano bang believer ako? Mabait naman ako. Kind naman ako. Meron nga akong pananampalataya. May self-control nga ako eh. Okay? Kasi minsan ang tao, merong mga ganun-ganun eh. Pero how about this? Ito yung sign talaga. Pag binasa mo ito, ito talaga mahanapin mo. Okay? Ang mga peste, ayan. Yan talaga ang kanilang sign. Na talagang they are true believers. Bakit? Yan sila tumingin, yan ang pinagbasihan nila. Pentecostal. Oo. Okay. Armenian yan. Eh pagdating sa NIV, may NIV ba tayo? Sa Bible? Wala yan. Hindi umaapit sa mga authorized o kaya yung pinakamalapit na version, panahon ni Jesus Christ, earlier version, wala yan. Sa King James, lumalabas. Sa King James, ito, meron. Kaya kung may kakalalang ang Baptist, naniniwala ka ba talaga? Kasi ang paniniwala nila, yung 1611, ito lang ang preserved Bible. Preserved ito lang ang authorized version. Ito lang ang talagang galing sa Panginoon. King James. Okay? So pag nakakita ka ng Baptist, naniniwala ka ba talaga dyan? Sasabihin nun, oo. Kasi yun ang sa kanila balita. Hindi yung King James, hindi nila inamin.
New King James. Naniniwala ka ba dyan? Mukhang ano eh, mukhang Pentecostal eh. Si Mayor, mukhang Pentecostal eh. Mukhang naniniwala sa ano eh. Si Mark 16:16. Okay? So ito ang ipapakita. Pinakamagandang ipakita yung NIV. Kasi nandun yung footnote. Na, Pero sinasabi naman tayo, NIV daw corrupted na. ha? Sabi tayo, NIV daw corrupted. Kasi nga, Sinasabi ng Baptist. kasi nga, yung King James lang ang talagang preserved Ay maliligtas. para sa kanila. Ay hindi. Authorized version daw eh. Ay parusahan. Ano sabi? Sige nga po, taas nyo nga po, taas nyo nga po. Sa ano, sa Mark 16? Opo. Sabi niya na, 17. 17. 17, no? Sabi ito sa 17, at malakip ang mga tandang ito sa tanda. Tandang ito. Ano yung tandang? Tandang surang. Ay, tanda. Tandang. Dati tandang ka, ano? Mga tanda. Tandang ito sa magsisipalang patat sa palaya, mga pa sabi, labas sila ng mga demonyo. Makapagpapalaya sa demonyo. Hindi, papalayas. Labas, magpapalabas. Magpapalabas. Yan. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mga salita sila ng mga bagong wika. Bagong wika. Oo. Ano pa? Itim. Iinom ng kwan. Hindi. Diba? Hence. Hindi iinom ng binom ng ahas. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. Oo. At kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay Ano? sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Papatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay galing. Oh. Oo. Naniniwala ka ba dyan? Sinabi dito eh. Sinabi dyan. Okay. Salita ng Diyos yan eh. Word of God yun eh. Sinabi dito eh. Oo, So, salita ng sigurado Panginoon na yan. yun, kung meron yan, ikaw, Ay, mananampalataya. talagang tunay na mananampalataya. Kung wala, ikaw, Wala. Wala ba yan eh? Ibig sabihin, hindi ka focus ka. mananampalataya. Focus. Hindi ka mananampalataya. Focus believer. Kasi tanda. Kasi tanda yan eh. Tanda yan eh. Pag magawa mo yan, ibig sabihin yun ang tanda. Wala yung mananampalataya ka. Oo. Kung talagang tunay na mananampalataya. Kung Oo. talagang ikaw ay tumanggap. Di ba? Hindi, sabi dito Kung papasok na si COVID. sa 16, kung sino man ang nananampalataya, kung sino man daw ang naniwala, Pero kung tayo and then, nabautismo. Ito. Naniwala ka ba kay Kristo? Nanampalataya ka ba? Oo. Ikaw ba ay bautismado? Oo. Sabi dito, sino man naniniwala at nabautismohan ay ligtas. O ligtas ka? Maligtas. Matik yan. Oo, mali. At siya na nanampalataya ay hindi na, kumbaga, mapaparusahan, mahusgahan. Mahusgahan. O hindi na. Hindi na. Hindi na. At, di mananampalataya ka, sabi mo. Oo. At ang mga signs na ito, ang mga tandang ito, so pag sinabi mo tanda, talagang hindi lang kapayos ko, matanda, Oo. hindi. Talagang lalabas. Ma-distinguish na. Yes, Oo. okay. At ang mga tandang ito ay talagang sa kanila ay makikita. Sa aking pangalan, they shall cast out devils. Mapapalayas ang demonyo. Okay? Magsisigaling. Sino ba nagpalayas kay Rambo? Sa damay pa sila. Laya ka na. Ganun. Kapitalayas kita rin. Nakagawa ka na nun na magpalayas ka ng demonyo. Hindi pa. Ay, hindi ka to. Parang wala. Kasi pag nakapagpalayas ka, alam mo yun, tanda mo yun. And then, they shall speak with new tongues. Magsasalita sila ng wika. Anong wika ang alam mo? Tagalog, English. Pero sa Tagalog, ay pero sa Bisaya. Pero sa Bisaya.
Meron akong lunggo. Sabi, new. New tanks. New tongues. Oo. Ilocano na. Bago. Bago yung Bisaya. At saka ano ha, language to, language. Language, Hindi, oh. hindi man dialect eh. Language. Ah. Iba yung dialect, iba yung language. Okay? Ganon? Meron, nangyari ba sa'yo? Spanish. Delikado ka na, nakakadalawa ka na. Oo. Pag ikaw ay humawak ng ahas, o kaya ikaw ay nakainom ng lason, hindi ka magkakasakit. Hindi ka maaano. Hindi ka Hindi ka matatabla. maapektuhan. Hindi ka tatamaan, hindi ka tatablan. Oo. Nagawa mo na. Wala pa. Ako, delikado na tatlo na. At ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay mahahawa. Mahawa. At sila, at sabi, sila ay gagaling Gagaling. o nakapag-lenian Mayroon. Mayroon. Ay, naku. Sa Mayroon. Isa ka na. di ang liit lang kung pagiging Kristiyano mo. At least may tanda. Pero dito pag sinabi mong ganon, these signs, Side. lahat to, Oo. dapat meron. Dapat lahat Kasi kaloob yan eh. Oo. Hindi yan pwede makuha mo yan kasi kahit Okay. anong gawin mo. Oo, kaloob yan. Dapat ngayon lahat, yun. di ba? Dapat lahat. Kaloob yan eh. Eh, Hindi ka ganyan. isa lang. O, ibig sabihin, hindi lahat ng kinaloob mo. Isa lang. Hindi, ang ibig sabihin, hindi ka talaga believer. Ha? Hindi ka believer. Ako hindi ko believe yan. Dapat hindi na ako naniwala sa kanya. Hindi ka pa saved. Ha? Grabe naman. Paano? Ay, ito ang sabi. Ito yan sabi. Kung ikaw daw ay ligtas, lahat ito dapat lumabas sa iyo. Pero, Dapat makita sa iyo. Oo. Oh, meron bang ibang sinasabi Bible? Yun lang. Yun lang, oh. Yun mo sinabi kahit Pero, isa lang dito. ito, no, hindi, sa ngayon, baka hindi pa nakita. In the future, hindi rin tayo sabi. Ay, ito, no, Oh, ito na lang. true to life story. Ay, Hindi ako, hindi. Wala eh. Sa Bible tayo. Lagi sa Bible. Oh, Diba? sige. Alakdan, hawakan mo, hindi ka makagat. Tapos, iinom ka ng lason, according to the scripture, hindi ka mamamatay. Oo. Pero ako, hindi ako nakainom ng lason, hindi ako hawak ng alakdan, pero nabaril ako sa 2 bisis. Eh, wala namang sinasabi dito. Wala ka. Ba't di panganib yan eh? O, pangalan. Panganib yan eh. Lahat. Pero saklaw yan sa panganib eh. Tsaka alakdan. Kunti-kunti natin dagdagan. Sige. Oo, kung ka na lang kayo ng ihi, subukan lang kahit kayo namin dito. Baka ayaw pa. Ihi na ka. Ang point dito, okay, ang point dito, Ay, dipindi na kung kaninong ihi namin na. Sino may ihi dito po to? so ang point dito, ganito, okay, sa ating sa pag-interpret natin, okay, ay huwag kang magdadagdag kung sa lahat. Interpretation tayo. At huwag mo rin babaguhin. Sinabi mo, alakdan eh. Ano ba yung alakdan? Scorpion. Scorpion yun eh. Alam naman dito, ang sabi lang dito, Ahas. ahas. O ba't in-scorpion mo? May bala ka pang sinabi. May baril ka pang sinabi. Wala dito. So dinadagdagan. Hindi kasi yung experience niya, gusto niya interpret ng Bible. Kasi Bible is interpret itself. Ayun naman, yung experience niya kasi interpret ng So, Bible. yan, yung kaninang nakita natin, yung experience natin, huwag natin ipasok. Tapos yun na ngayon ang mangyayari ng otoridad. Di ba? So, sa ating pong grammar na rule, okay, ay tingnan natin ang talagang sinasabi ng Bible. Pero ito pong ating nabasa, yan, King James Version, okay, kumbaga ito ay ginawa 1600s, ginawang English. Translate sa English. Dinonslate sa English. From, Ay, ang mga manuscript na na-discover ng mga panahon na yun, kukunti pa lang. Okay? Then, dumaan ang panahon, dito sa panahon na ito, ang dami nang nakita ng mga manuscript, na-discover ng manuscript. So, pinagkumpara ng mga nag-ayos ng mga iba't ibang translation. Nakita po nila, yung dami-dami ng mga... Ito rin King yun. James. King James. Onyo International. Okay? Merong NIV, merong RV, Revised Version, Ang ginagamit merong yun. NASB, New American Standard, Oh, yeah, yes, pero. okay, ASB.
kinukumpara po lahat yan. Saan ba galing itong mga versions na ito? So, iba-iba po ang mga manuscript na ginamit nila. So, ginagawa po ng mga nag-revise, yung gumagawa ng panibagong translation, kinukumpara nila lahat yung mga available na mga manuscript. Kasama yung manuscript na pinagbasihan ng King James. Kasama lahat yun. At pinag-aaralan po nila pag kinumpara, ang magkakapareho na idea o salita doon sa lahat ng manuscript. Kung ano yung makita nila na magkakapareho, yun lang ang isasama nila sa translation na gusto nilang ipalabas. Nakuha ba natin? Yun lang na common sa lahat. Yung mga hindi common, katulad dito Mark 16 na ito, Tinanggal na. tinanggal na. O kaya nilagyan na lang ng footnote. Hindi ito kasama sa talagang Original manuscript. original manuscript. Hindi ito kasama sa mas reliable na manuscript. So ito kung binasa natin, huwag mo nang ilaban. Kasi wala yan sa original. Insertion pala yan. Insertion lang. Maaring congressman ang gumawa. No? Yung pong mga nagka-translate nung dinidikta. Political insertion Ito. yan. Okay? Pastor, baka yung nagsusulat, yung nagdidiktat sinusulat, naalala niya si Paul. Bakit si Paul? Nagpalayas na, ano? Mga ganun. Umawak pa ng ano yan. May mga sarili silang mga experiences. Oo. Or kaya, may narinig silang mga istorya. O baka naman si King So- James, pinalagay talaga yun. So, nung nagdidikta, okay, yung nasa harapan, nagsusulat yung mga maraming mga scribe. Yun, tama yun sa'yo. May naalala na naganap, nangyari. Okay, o isinulat niya rin doon. So ngayon, after several hundreds of years, na-discover yung sinulat na to, mayroong addition. Okay? Akala nung naka-discover, yun na yung talagang tama eh. So sinama niya sa translation niya. King James Version. King James Version. Okay? Eh yung iba naman ang nakita. Okay? Wala yung nakita dito sa material na ito na pinagbasihan ng 1611 King James. Di wala silang dinagdag. Okay? So sa karamihan ng manuscript na yun, ang mailalagay lamang o ang maaaprobahan lamang ay yung present sa lahat ng manuscripts. Parang consolidate. Consolidated, So, synthesized parang lahat. ibig sabihin nung ginagawa nyo, siguro ibang period eh, kaya Yes. ibang period siguro, baka Oo. may nahanapan na bago, oops, parang Bilang mo 1611 King James. 1611. Yung NIV, 1970. Oh. Ang NIV. So bago lang. Okay? Mayroong iba pa na lumabas na mga bago pa rin. Okay? So ibang manuscripts din ang gamit nila. Okay? Pero ang ating hindi ito malayo sa talagang original version. Hindi malayo. Okay? So, ano ang pwede nating i-apply sa ating mga natutunan? Okay? Huwag ka magdadagdag. At huwag ka rin magpapalit ng mga idea or words pagka tayo ay gumagawa ng translation o pag-aaral. Rather, tingnan natin kung ano mismo yung naisulat. Yun ang pag-aaralan natin. Okay? Bakit ka mo? Number one, sa grammatical rule, isa lang dapat ang maging meaning or translation ng Word of God. So lang. Okay. Ano ang dating, pag sinabi kong isa lang dapat ang translation ng Word of God? Ano inyo? I-divide. Okay? May Word of God. Okay? And then yung word na yun, merong meaning na gustong i-convey about sa atin. Okay? And then, dahil sa ito ay galing sa isang speaker or writer, yung meaning dapat nung writer na yun Ang hanapin. ang siyang hanapin. Okay? Which means to say, because of that, hindi tayo dapat maglagay ng word offend.
Paano ba pumapasok ang Word of Men? Yung idea natin, pinapasok natin ang gusto. Yung sarili natin interpretasyon. Yung kanila, siguro, yung pangunawa nila. Okay, kita mo, may pala, may baril. Tapos ano pa? May alakdan pa. Okay? Magandang example dito ang nakikita natin ngayon. Napapalitan natin just because tumatakbo isip natin. Okay? So ang dapat, focus ka dun sa Word of God mismo. Okay? Hanapin mo mismo yung talagang gusto na i-convey ng mismong writer. Okay? Meron siyang purpose kung bakit naisulat. So yun ang hahanapin natin. Okay? And then nakita natin, ano ang dating nung sinabi na yun doon sa sinusulatan? Siguradong may dating yun. So ano yung dating na yun? Okay? Bakit naisulat? So yun po ang hahanapin natin sa ating pagsasaliksik ng Word. Kaya Rule 10 is that Scripture has only one meaning. Okay? And initially, primarily, it should be taken literally. Literal. Okay? Pagka hindi umubra yung literal, tsaka mo lang ipapasok yung figurative. Okay? Patulad ng ang mga bato ay magbibigay papugay sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Di ba? Kung hindi magpupugay, hindi magpupuri ang mga tao, then ang mga bato. Ano ibig sabihin? So, tignan natin yung meaning ngayon. Meron po ba? Meron pa po bang mga gustong ipa-clarify? Isip. Scripture has only one meaning. Ano ba ito? Sige. Sinabi sa ano dyan? Nasa Ayan. dyan. Sige po, sige. Bahayag chapter 22, verse 18 to 19. 22, Chapter 22, verse 18 to 19 in IB version. Sabi niya dito, binabalaan ko ang lahat ng nakakarinig sa propesya sa aklat na ito. Sa sino mang magdadagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatan na kumain sa bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay buhay. At mawawala din siya ng karapatan na makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Opo, anong problema ko yan? Binasa ko lang kasi may nasulat tapos kinuha tapos kasi napalitan. Pinapalitan kasi. Oo. So nakita niyo po yung idea, napapalitan talaga nung mga ngayon, yung mga nagka-translate ngayon ng words nila, nung pang-unawa nila, yung nasusulat. Kaya ang nangyayari, lumalabas po sa katotohanan, nawawala sa talagang idea ng original writers. Yun po ang problema ngayon. Okay? Ang pinakamagandang idea na ito, na pagdating doon sa passage, sa Biblia, kailangan hindi lang isang Bible ang titignan ko, hindi saan yun nakakonekta. Kung marami na konekta ang salita, doon tayo. Ano ba ganun? Kasi halimbawa, sa King James, nag-iisa lang siya na gano'n ang iyang sinasabi. Wala siyang kakonekta sa ibang version. So, ibig sabihin, parang malabo siya kasi siya lang eh. Yung iba, nagkakonik-konik siya eh. Para sa akin, doon ako sa nagkakonekta. Sa saan mo ba nabasa yung ano? Ayan. Yung manampalataya at magkaroon ng Ano na pala? Ang Ay, sa mga tanda, Tanda, saan yan? Sa Mark 16. Mark 16. Kasaan ba nabasa yan? Ayan. Na, Ayan. kaya sulat dyan. Diyan. Diyan, si Mark din eh. Yung aklat na yan, ang sinasabi niya, hindi yung aklat ng Mark. Hindi kaya. Di ba? Hindi yung Biblia, dyan namin. Hindi yung Hindi Biblia. yung Biblia,
yung kay sinulat Hindi, natin nakuha ko lang idea ba doon sa Toro de ano. Parang dinagdagan, ano? Dating pa lang sa pag-aaral sa salita, hindi mag-rely lang sa isang aklat. Yes. Oo. Mas Yun maganda ang, po- yun ang magandang idea na pagdating sa mga ganyan, sa mga passage doon sa Bible, hindi ka lang mag-rely sa isa lang version. At Ah. sa mga luma na King James, na sinabi sa ngayon, King James oo. kasi sa kwan, nakalagay kaso lang may footnote. Kaya nga. Kaya ay wala sa original. Kaya nga, yun ang ano ba? Pero yung binabasa mo yung yung Revelation? Revelation? Yan ang sinasabi lang po, hindi lahat ng Bible. Yung magawa. Kaya nga sinasabi ni Eh, dinagdagan yung Bible eh. Pag mo yung revelation, ay bumabawas ka, delikado pa. Hindi naman sa Ito. Ito pa isang problema. Okay. Halimbawa, si James. Sino ba si James? Kapatid ni Christ, Kapatid ni Cristo? Wala. Mali kayo lahat. Ay, anak ni 70. Santiago. Kasi wala naman talagang James. Sa kanilang lugar, sa Israel, okay, Palestine, walang James. Okay? Yung James na yun, actually, si Jacobo. Si Jacobo. Jacob. Oo. Yun ang original na pangalan ng kapatid ni Jesus Christ. Walang literature. ay yung kapatid ni John, na anak ni 70, James din yun. Kaya nga. Di ba? Ang dami lumalabas James di ba? Eh wala namang James na pangalan ang Palestine. Pero yung James na binabanggit yan, yung anak ni 70. Hindi, dito muna tayo kay Jesus Christ, yung kapatid niya. Okay? Wala pong James na kapatid siya. Okay? Eh bakit James? Nagtataka ka ba? Bakit Santiago sa Tagalog? Ano ba talaga ang Tagalog ng James? Layo. Ha? Santiago, James Layo. O, di ba? Ang Santiago nga, hindi. Espanyol pa nga eh. Ang James, Espanyol yun. Kaya lang, bakit nangyari na Jacobo napalitan ng James? Again, 1611. Okay? Ito po ay nalimbag, naging English sa command or order ng hari. James Na ang pangalan ay, sino? James. James. So in honor of King James of England at that time, pinalitan nila yung Jacobo. Ginawa nilang James. Nawala yung original, no? Opo. Pati yung Doc, yung pangalan na Jesus. Wala namang Jesus, no? So, makikita. Kasi in-Englishize Oo, nila tama. Ito yung mga yon. Okay? Eh makikita natin, mas maganda siguro sa original para makita natin ang talagang meaning nung original name. May mga original name sila. Eh hindi basta-basta nagbibigay ng pangalan eh. Itong mga taong to at that time, mayroong significance yung name. Okay. Nakita po ba natin? So pati yung titingnan din po natin. Kasi yung na Judas, ibang meaning yan. Oo. Yung Tama yun. bago pag-Judas si Judas, ibang meaning yan. Okay? So, nagkakaroon po ng mga pagbabago dito sa mga nag-i-interpret na ito. So, ingat-ingat din po tayo ng paghawak sa salita. Okay? Dahil baka mamaya, mali na pala yung tino-quote natin. Wala pala talaga sa authorized o kaya doon sa talagang pinakamalapit na sulat sa buhay ni Jesus Christ. Kasi mas malapit ang sinulat sa panahon ni Jesus Christ, mas marami pang tama. Pero habang lumalayo ang nagsusulat, parang naiiba ang idea. Tulad si Matthew, 65 na yung naisulat yung kanya, yung gospel. Ano pa yan? Disciple yan. Apostle. Pero mas nauna pang sumulat ko kay Si Mark. Mark. Hindi, Okay. salang si Mark, hindi naman sa disciple. Ang tanong mo, paano natin nalaman? Saling kwento, saling right. Saling kwento. Hindi rin dapat maniwala sa saling kwento. Hindi kay Mark, hindi pwedeng malawakan. Ang pinakabasihan po natin, ang pinakabasihan natin sa writings. Kung halimbawa, ito yung panahon ng Panginoong Kristo Jesus, buhay siya, then namatay. Okay? Tapos dito pa na isulat sa lugar na ito.
ang pinakabasihan natin para masabi ito ang una, ito ang pangalawa, ito yung pangatlo, ganyan-ganyan, and so on and so forth, yung pong mga materials na ginamit. Okay? Merong bark ng mga puno, merong mga sa baboy, Mga papyrus. yung papyrus, kailan lang yun. And then titingnan din yung ginamit na tinta. Okay? At kung ano yung ginamit na pangsulat. Kung Parker ba yun, kung Bic ba yun, kung Reynolds ba yun. So dun po nakikita kung ano yung talagang pinakauna. Yung dating. Iniisip ko eh, bakit yung kay Matthew nung nang naisulat, talang disciple yun? Dapat right on that moment na nag-ano si Kristo. Yes, okay. So marami po challenge tayo. Marami po tayong Tapos nauna pa challenge. yung kay Mark. Eh si Mark hindi naman disciple. Tapos konti lang kay Mark. Mm. Pero yung iba mas marami. Tapos nasama pa sa gospel. Hindi naman disciple yun. Paano masasabi na walang mali? Yun ang tanong Yan. yun. Paano masasabi na yung mga ganyan translation ay walang mali? Okay? So malaking problema po. Iiwanan ko na lang muna kayo ngayon. Kaya nga lang tayo nakuli. Ganito. Okay? Si Pastor William, biyasa ito eh. Sa kapampangan biyasa. Ibig sabihin talagang master niya. Ang Greek. Okay? Siguro mas maganda mag-Greek ka. Magturo ng Greek. Okay? Greek. Adolphus.